Gusto ko pong yumaman. Yan yung sinasabi ko ngayon. At this point, I'm at the age kung kailan gusto ko ng freedom, financial freedom. Ngayon ko lang kasi na-realize na working hard is not enough to make you enjoy life. Na-realize ko lang nung nag-work ako. Pero syempre, iba-iba tayo mga kaibigan. Lahat tayo, mayroon tayong points na kung saan kayang-kaya natin yung trabaho. May points din na nagiging hindi kayang-kaya yung trabaho. Based din sa opinion mo, based din sa gusto mo, based din sa magiging pananaw mo in the near future. Alam ko na kung ano ang magiging strategy ko para yumaman sa panahon ito. Ang una ko ita-target ay magkaroon ng isa pang trabaho or mag-iba ng trabaho na masaya ka. Na-realize ko yung trabaho na yon ay sa courier services or sa courier delivery tulad ng Lalamove. Ngayon, maraming opinion ng iba na yung Lalamove ay has something to do with pros and cons na marami silang gusto, maraming hindi. Galing ako ng call center na trabaho. Masaya kasi nakaupo ka lang, kausap mo yung mga dayuhan, pero hindi masaya yung kinakain ka ng mga dayuhan mo. Do you think na kapag ikaw ay nag-work ka sa call center, yayaman ka? Kung ikaw ay single lang, opo, medyo masaya at nakakapag-ipon ka pa. Pero sa kung estado ko ngayon, hindi po masaya mag-work sa call center. Kung isa kang taong passionate na mag-aim na tumama sa mga metrics, I think you are also part of this group of people na kayang-kaya mag-call center. In my case, hindi ko kaya. Ang gusto ko, saktong trabaho lang. Makapagbayad lang ng bills at makapag-relax. Pero hindi eh. Hindi po ganun ang nangyari sa buhay ko ngayon. Gusto ko magsalita ng ayoko ng trabaho. Gusto kong ipasok yung idea na pag wala kang ginagawa, pag may gusto kong gawin, meron kang passive income, gusto ko ipasok yung idea na yon. At this point, ano yung mga plano ko para yumaman sa ganitong estado ko? Una-una sa lahat, yun nga, mag-change ng work. Yung work na mas masaya. Yung work na sa tingin mo mas masaya ka compared sa nagwo-work ka sa call center. Pangalawa, yung savings mo ay hindi mapunta sa bangko kahit kailan. For the meantime, yun muna ang sasabihin ko sa inyo kasi mas malaki ang benefit sa panahon natin ngayon na mag-save ng money sa loob ng digital bank. Any type of digital bank, marami kasi kayong benefits about yan. Una-una, ida-download mo lang yung app tapos magpapasa ka lang ng legal government ID para lang ma-fully utilize yung benefits ng isang full verified bank or savings sa application. I could not recommend kung sino ang mas magandang application, but what I would recommend is you to do your own diligence and do the research. Kasi ang sa akin, ida-diverse ko sa dalawang digital banks yung magiging savings ko. Tapos, pangalawa na yung investment. Isa pa yun, investment. So, meron na akong work, which is yung pinaka-basic cash flow ko. Tapos, savings. Tapos, investment. Yung investment na yun, maghahati yun sa marami-raming genre. Yung isa, yung pinaka-ligtas na pinaka-malaking benefits pero matagal-tagal ang return sa'yo, which is yung Pag-ibig MP2. Yung isa naman, it has something to do with yung how to invest on shares, stocks, mutual funds, or cash deposits. Kung yung mga binanggit ko would be applicable and could be profitable in the near future. Tapos, sumunod nun, mag-i-invest ako sa business kung saan it relates to bigger potential income or bigger opportunity. Yung business na yun, it would be pointing to dropshipping or it would be pointing to the same work na tinatrabaho ko ngayon, which is yung courier services tulad ng Lalamove. If not, mag-upgrade ako from a different kind of perspective kung saan pwede ako mag-work as a franchise, depende.
So yun muna, yun yung target ko ngayon. So babalitaan ko kayo kung nakapag-ipon, kung ito ay gumagana sa akin.